Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng pighati, pagsisisi at pag-asa. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung ang nakaraan ay may sariling paraan para bumalik? Paano kung sa isang iglap, ang taong pilit mo nang kinakalimutan ay muling haharap sa iyo, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang masakit na katotohanang kailangan mong pagtaguan. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay nanunuot sa bawat sulok ng The Monarch Grand Hotel. Nagkikislapan ang mga dambuhalang aranya sa itaas. Nagbibigay liwanag sa mga bisitang nakabihis ng kanilang pinakamagarang kasuotan. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kinis, kaya't nasasalamin dito ang lahat ng karangyaan. Isang mundong napakalayo sa buhay ni Liwayway Aguilar. Habang tinutulak ang kanyang maliit na kariton ng panlinis, pinilit niyang gawing invisible ang sarili. Ang kulay abo niyang uniforme ay tila isang balabal na nagtatago sa kanya mula sa mapanuring mata ng mayayaman. Bawat hakbang ay may kasamang bigat, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa maliit na buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Isang sikretong pilit niyang itinatago sa ilalim ng maluwag niyang damit. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang ugaling hindi niya maiwasan. Sa loob ng 6 na buwan, ito ang nagsilbi niyang lakas at siya ring dahilan ng kanyang patuloy na pangamba. Huminto siya saglit sa isang pasilyo, sumandal sa pader para habulin ang kanyang hininga. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang refleksyon niya sa isang malaking salamin. Isang babaeng pagod, may namumungay na mga mata, at isang anyong sumisigaw ng kahirapan. Malayong malayo sa babaeng minsan ay nangarap na siya ang maglalakad sa altar, suot ang isang puting bestida. Biglang tumugtog ang isang pamilyar na himig mula sa Grand Ballroom. Isang malamyos na kanta tungkol sa walang hanggang pag-ibig. Napapikit si Liwayway at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang simoy ng hangin sa probinsya ng Talaan, ang kalangitang puno ng bituin, at ang boses ng isang lalaking nangako sa kanya ng lahat. Ikaw lang ang pakakasalan ko, Liway. Tandaan mo iyan. Kahit anong mangyari, ikaw lang. Ang mga salitang yon, na minsan ay nagbigay sa kanya ng kilig at pag-asa, ay isa na lamang ngayong lason na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Dinilat niya ang kanyang mga mata, kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang gawin ito para sa anak niya. Nagpatuloy siya sa pagtulak ng kariton, patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan nakalagay ang mga baso ng champagne para sa toast mamaya. Habang pinupunasan niya ang isang mesang nabasa, biglang umalingaw-ngaw ang isang boses sa sound system ng buong hotel. Isang boses na kayang-kaya niyang kilalanin kahit sa gitna ng libu-libong tao. Clara, sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, ipinapangako ko sa iyo ang aking buong buhay. Binitawan ni Liwayway ang basong hawak niya. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isinaboy sa buong pasilyo, kasabay ng pagkabasag ng natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin sa kanya ang ilang waiter, mga matang puno ng iritasyon, ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga niya. Ang lalaking nagsasalita, ang lalaking ikinakasal, si Amihan Montenegro, ay biglang lumingon sa direksyon ng ingay. Mula sa dikalayuang pasukan ng ballroom, nagtama ang kanilang mga mata. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang mga bisita, nawala ang musika, nawala ang lahat. Tanging ang mga mata nilang dalawa ang nanatili. Mga matang puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Nakita ni Liwayway sa mga mata ni Amihan ang gulat, ang pagkalito, at isang bakas ng kasalanan na hindi nito maitatago. At sa mga mata ni Liwayway, alam niyang nakikita ni Amihan ang lahat ng sakit, ang lahat ng tanong,
ang lahat ng panunumba at siya ang multo ng nakaraan nito. Nagkatawang tao sa araw mismo ng pinakamalaking tagumpay nito. Isang sigaw ang bumasag sa kanilang tahimik na paghaharap. Clara! Sa isang iglap, ang atensyon ng lahat ay napunta sa altar. Si Clara Valderrama, ang magandang nobya, sa kanyang malaprinsesang bestida, ay nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang puting-puti niyang damit ay nabahiran ng pulang alak mula sa isang natabig na kopita, tila isang mantsa ng dugo sa purong tela. Nagsimula ang kaguluhan, nagtakbuhan ang mga tao, may mga sumisigaw. Ngunit si Liwayway ay nanatiling nakatayo roon, tila isang estatwang hindi makagalaw. Lumuhod si Amihan sa tabi ng kanyang nobya, tinatapik ang pisngi nito. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, sa gitna ng pagtawag niya sa pangalan ni Clara, ang mga mata niyang puno ng takot at hindi maipaliwanag na sindak ay nanatiling nakatitig ng diretso kay Liwayway. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nakabibingi, ngunit para kay Amihan Montenegro, mas malakas pa rin ang ugong sa loob ng kanyang isipan. Habang mahigpit niyang hawak ang kamay ni Clara na nakahiga sa stretcher, ang tanging imaheng paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip ay ang mukha ni Liwayway. Ang mga mata nitong puno ng sakit, ang uniforme nitong kulay abo, at ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan na pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan dahil natatakot siyang harapin ang posibleng kahulugan niyon. Paano? Bakit ngayon? Sa lahat ng lugar? Bakit doon? Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na pribadong ospital, mabilis na inasikaso si Clara ng mga doktor at nurse. Naiwan si Amihan sa labas, nakatayo sa gitna ng pasilyo, tila nawawala sa sarili. Ang kanyang perpektong planadong araw, ang kasal na magpapatibay sa kanyang imperyo, ay gumuho sa isang iglap. Isang malakas na kamay ang biglang dumaklot sa kanyang braso. Montenegro! Humarap siya at nakita ang nanlilisik na mga mata ni Don Ricardo Valderrama, ang ama ni Clara. Ang matandang lalaki na laging kalmado at kalkulado ay nag-aalab ngayon sa galit. Hinila siya nito patungo sa isang bakanteng pasilyo, malayo sa mga tao. Anong nangyari? Mariing tanong ni Don Ricardo. Bawat salita ay may diin. Nakita ko kung paano ka natigilan. Nakita ko kung saan ka nakatingin bago bumagsak ang anak ko. Sino ang babaeng yon? Hindi makasagot si Amihan. Ang dila niya'y tila na manhid. This marriage is more than just a wedding. It's a merger. Billions are on the line. Sigaw ni Don Ricardo, hindi na napigilan ang sarili. At dahil sa isang saglit na kawalan mo ng atensyon, maaaring masira ang lahat. Ayusin mo to, Amihan. Ayusin mo to. O ako mismo ang sisira sa'yo. Binitawan siya ng matanda, inayos ang kanyang mamahaling Amerikana, at bumalik ang kanyang postura bilang isang makapangyarihang business tycoon. Ngunit ang banta ay naiwan sa hangin, malamig at mabigat. Naiwan si Amihan na nakasandal sa pader, pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makasiguro. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. I want the CCTV footage from the West Wing corridor of the ballroom. Timestamp 15:30, now. Send it to my phone. Ilang minuto lang, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang video file. Pinanood niya ang eksena, ang pagdating ng mga bisita, ang paglakad niya patungo sa altar, at ang pagdaan ng isang babaeng nakaunipormeng panlinis, si Liwayway. Paulit-ulit niyang pinanood ang ilang segundong yon. Ang pagkabitaw ni Liwayway as sa baso, ang paglingon niya, ang pagtatama ng kanilang mga mata. Kitang-kita sa video kung paano siya natigilan, kung paano niya binaliwala ang kamay ni Clara na nakaalalay sana sa kanya. At kasunod noon, ang pagbagsak nito. Kasalanan niya. Lahat ay kasalanan niya. Mr. Montenegro? Napalingon siya sa isang nurse. Gising na po si Miss Valderrama.
Gusto niya raw po kayong makausap. Nagmamadali siyang pumasok sa pribadong silid. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng mga luha, ng panunumba, ng galit. Ngunit ang nakita niya ay isang Clara na nakaupo ng maayos sa kanyang kama, kalmado ang muka at walang bahid ng anumang matinding emosyon. Tinanggal nito ang oxygen mask. "Maaari niyo na po kaming iwan," mahinahon niyang sabi sa nurse at sa kanyang mga magulang na nag-aalala sa tabi. Sumunod naman sila. Ipinagkakatiwala ang anak sa lalaking pakakasalan nito. Nang silang dalawa na lang ang natira sa silid, isang nakabibiyinging katahimikan ang namagitan. Si Amihan ang unang bumasag dito. "Clara, I'm so sorry. Hindi ko alam kung anong nangyari. I was distracted. Patawarin mo ako." Hindi siya tiningnan ni Clara. Sa halip kinuha nito ang isang puting sobre mula sa kanyang tabi at iniabot ito sa kanya. Ang mga daliri nito ay hindi nanginginig. Ang mga mata nito, nang sa wakas ay tumingin sa kanya, ay hindi puno ng sakit, kundi ng isang kakaibang linaw. Isang linaw na halos nakakatakot. "Wala kang kasalanan, Amihan. At least, hindi sa paraang iniisip mo," sabi nito sa mahinang boses. "Hindi ako nahimatay dahil sa'yo. Hindi rin ako nadulas. Everything that happened today was a choice. My choice." Napakunot ang noo ni Amihan. Hindi maintindihan ang sinasabi nito. "Basahin mo ito," sabi ni Clara. Itunutok ang sobre sa kanya. "Basahin mo ito kapag handa ka nang harapin ang totoo mong buhay. Hindi ang buhay na binuo mo sa kasinungalingan. Hindi ang buhay na ipinangako mo sa akin, kundi ang buhay na matagal mo nang tinatakbuhan." Kinuha ni Amihan ang sulat. Ang pakiramdam niya ay tila isang sentensya ng kamatayan ang hawak niya. Anong ibig sabihin ni Clara? "Magpapahinga na ako," sabi nito. At muling humiga. Tinalikuran siya. Isang malinaw na senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Hindi lang ang pag-uusap nila sa gabing iyon, kundi marahil ang pag-uusap nila habang buhay. Lumabas si Amihan ng silid na lutang ang isip. Dinaanan niya lang si Don Ricardo na tila hangin. Hindi siya umuwi sa mansyon ng mga Balderrama. Dumiretso siya sa kanyang sariling penthouse unit, isang malawak na espasyong gawa sa salamin at bakal na tanaw ang buong syudad. Ang lugar na ito, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila isa ng ngayong kulungan. Umupo siya sa isang leather na sofa, nanginginig pa rin ang mga kamay. Ilang minuto siyang nakatitig lang sa sobre. Ang kulay puti nito ay tila nang uuyam. Sa wakas, nang buksan niya ito, isang piraso lang ng papel ang laman. Nakasulat dito, sa perpektong sulat kamay ni Clara, ang mga salitang babago sa lahat. "Alam ko ang tungkol kay Liwayway." Ang apat na salitang yon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Amihan. "Alam ko ang tungkol kay Liwayway." Hindi ito isang tanong. Ito ay isang deklarasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga sumunod na linya. Bawat salita sa perpektong sulat kamay ni Clara ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang pagkatao. "Hindi ako tanga, Amihan. Akala mo ba'y papasok ako sa isang kasal? Sa isang pagsasanib ng dalawang dambuhalang kumpanya nang hindi ko inaalam ang lahat tungkol sa'yo? Nag-hire ako ng isang private investigator. 2 buwan na ang nakalipas. Alam ko ang lahat. Ang relasyon ninyo sa probinsya, ang mga pangako mo sa kanya. At oo, alam ko rin ang tungkol sa posibleng dinadala niya ngayon." Napahawak si Amihan sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang sikretong pilit niyang ibinabaonan sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan ay heto't nakalathala sa isang pirasong papel. Nagpatuloy ang sulat. "Ang pagbagsak ko kanina, hindi yun aksidente. Iyon ang paraan ko para bigyan ka at ang sarili ko ng isang pagkakataon. Isang pagkakataong
Makita kung ano talaga ang mahalaga. At sa isang saglit na yon, nung nagtama ang mga mata ninyo, nakita ko ang sagot. Ang puso mo ay wala sa akin. Hindi kailanman mapapa sa akin. Biglang nag-flashback sa isipan ni Amihan ang isang pag-uusap nila ni Clara ilang linggo bago ang kasal. Nasa isang art gallery sila, nakatingin sa isang abstract painting. Alam mo kung bakit ayoko ng abstract? Biglang tanong ni Clara. Kasi maaari mong ipilit na makita ang kahit anong gusto mong makita. Pero sa huli, hindi mo pa rin alam kung ano ba talaga ang totoo. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ayokong maging asawa ng isang multo, Amihan. Noon, hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ngayon, ang mga salitang iyon ay sumasampal sa kanya. Matagal na pala niyang alam. Matagal na pala siyang binabasa nito. Bumalik ang kanyang atensyon sa huling bahagi ng sulat. Hindi ako ang klase ng babae na ipipilit ang sarili sa isang lalaking ang isip at kaluluwa ay pag-aari na ng iba. Masyado kong mahal ang sarili ko para maging pangalawa lang. Kaya sa pamamagitan ng sulat na ito, pinalalaya na kita, Amihan. Malaya ka na sa kasunduan natin. Malaya ka na sa mga obligasyon mo sa pamilya ko. At higit sa lahat, malaya ka nang hanapin ang pamilyang dapat ay sayo. Hanapin mo siya. Hanapin mo ang iyong totoong buhay. Nalaglag ang sulat mula sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hinubaran siya. Ang lahat ng kanyang talino, ang lahat ng kanyang diskarte sa negosyo, ang lahat ng kanyang kayabangan ay naglaho. Isang babae ang nakaalam ng kanyang pinakatatagong kahinaan at sa halip na gamitin ito laban sa kanya, binigyan pa siya nito ng kalayaan. Ang kabaitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Tumayo siya at nilibot ng tingin ang kanyang penthouse. Ang mga pader na salamin ay nagpapakita ng libu-libong ilaw ng syudad, mga ilaw na minsan niyang pinangarap na maging kanya. Ngayon, ang mga ito'y tila mga mata ng buong mundo, nakatitig sa kanyang kabiguan. Ang mamahaling painting sa pader, ang mga muebles na gawa pa sa Italia, ang malawak na espasyo, lahat ay naging malamig at walang kahulugan. Ito ang kanyang kaharian, ngunit isa pala itong gintong kulungan. Napagtanto niya, sa pagpapalaya sa kanya ni Clara, ibinilanggo naman niya ang kanyang sarili sa isang kasalanang hindi niya matatatakasan. Isang emosyon ang biglang nanaig sa lahat ng pagkalito at pagsisisi. Isang pangangailangang hindi niya na kayang pigilan. Kailangan niyang makita si Liwayway. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang humingi ng tawad. Mabilis niyang dinampot ang kanyang telepono. Ang mga daliri nanginginig pa rin. At tinawagan ang kanyang pinaka-episyenteng assistant. Marco? Sabi niya. Ang boses ay nagbabalik sa dati nitong awtoridad. May ipapahanap ako sa'yo. Yes, sir. Anything. Sagot sa kabilang linya. Ang pangalan niya ay Liwayway Aguilar. Isa siyang staff sa housekeeping department ng The Monarch Grand Hotel. Gusto kong malaman ang lahat. Address, contact number, lahat. Hanapin mo siya. Masusunod po, sir. At Marco, dagdag ni Amihan. Gusto ko ng resulta sa loob ng 1 oras. Sir, I'll do my best. Hindi, Marco. Huwag mong gawin ang best mo. Mariing sabi ni Amihan. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Hanapin mo siya. Ngayon din. Ibinaba niya ang tawag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi pera o kapangyarihan ang habol niya. Isang tao. Isang babaeng sinaktan niya. At marahil, isang anak. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang sala, tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Bawat minuto ay parang 1 oras. Bawat tunog ng elevator sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Makalipas ang halos 45 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco, mabilis niya itong sinagot. Marco, anong nalaman mo? Nag-atubili ang kanyang assistant sa kabilang linya. Sir,
I have news. Spit it out! Sir, nag-resign na po siya sa hotel kaninang hapon lang, right after her shift. Napatigil si Amihan. Anong address ang binigay niya? Saan siya nakatira? Isang sandali ng katahimikan. Sir, sabi ni Marco sa mahinang boses, iyon po ang problema. Nag-iwan po siya ng forwarding address. Pero nang i-check ng team ko, peke po iyon. Tiningnan namin ang records niya. Pero walang may alam kung taga saan siyang probinsya. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nabitiwan ni Amihan ang telepono. Dumulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa mamahaling Persian rug nang walang tunog. Nawala na siya. Tulad ng isang multo, naglaho si Liwayway ng walang bakas. At sa gitna ng kanyang gintong kulungan, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amihan Montenegro ang tunay na kahulugan ng pagiging nag-iisa. 8 buwan na ang lumipas. Ang magulong syudad ay napalitan ng payapang bukirin. Ang tunog ng mga busina ay napalitan ng huni ng mga kuliglig sa gabi. Dito sa probinsya ng Talaan, kung saan ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag at mas malapit, sinubukan ni Liwayway na buuing muli ang kanyang basag na mundo. Piraso bawat piraso. Nakatayo siya ngayon sa maliit na beranda ng kanilang simpleng bahay na kahoy habang marahang idinuduyan ang isang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang hangin ay sariwa, amoy ng basang lupa at ng mga palay na nagsisimula nang yumuko dahil sa bigat ng kanilang mga butil. Tulog na, bunso. Mahina niyang awit, isang kantang madalas awitin ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang nanay ay narito, laging sayo'y magbabantay. Ito si Luntian, ang kanyang munting si Luntian. Ang pangalan ay nangangahulugang lunti, ang kulay ng pag-asa at bagong simula. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala na may dahilan para siya'y magpatuloy. Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang kanyang ama, si Mang Tomas. May dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Inilapag nito ang isang tasa sa maliit na mesa sa tabi ni Liwayway. Gising pa pala ang apo ko. Nakangiting sabi ni Mang Tomas. Ang mga matay kumikinang habang pinagmamasdan ang sanggol. Ang mga kulubot sa mukha nito, na dulot ng maraming taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ay tila nababawasan tuwing nakikita niya si Luntian. Kakatulog lang po tay, sagot ni Liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo si Mang Tomas sa isang silyang yantok sa tapat niya. Simula nang umuwi si Liwayway buntis at wasak ang puso, ni minsan ay hindi siya tinanong ng kanyang ama tungkol sa lalaking responsable dito. Tinanggap niya ang kanyang anak at ang kanyang apo nang walang pag-aalinlangan. Ipinagkaloob ang lahat ng pagmamahal at suporta na hindi niya nahanap sa syudad. Ang katahimikan ni Mang Tomas ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Ang bilis niyang lumaki, sabi ni Mang Tomas, humihigop ng salabat. Parang kailan lang, kasing liit lang siya ng braso ko. Tumango si Liwayway. Ang mga matay hindi inaalis sa natutulog na anghel sa kanyang mga braso. Payapa. Ito ang buhay na pinili niya para sa kanyang anak. Isang buhay na malayo sa kasinungalingan, malayo sa karangyaan, at higit sa lahat, malayo kay Amihan Montenegro. Ngunit ang nakaraan ay isang aninong mahirap takasan. Kinabukasan, habang nagliligpit siya ng mga lumang gamit sa bodega, isang piraso ng dyaryo na ginamit na pambalot sa mga dilata ang nahulog sa sahig. Luma na ito. Naninilaw na ang mga pahina. Ngunit ang isang pamilyar na pangalan sa headline ay tumalon sa kanya. Business tycoon Amihan Montenegro at heiress na si Clara Valderrama. Kanselado ang kasal. Natigilan si Liwayway. Dahan-dahan niyang dinampot ang dyaryo. Binasa niya ang maikling artikulo. Personal na dahilan daw ang idinahilan. Walang ibang detalye. Isang maikling balita na madaling nalimutan ng publiko. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang sugat na muling bumuka.
Kumirot ang kanyang puso. Ano ang nangyari? Bakit? Ang mga tanong na pilit niyang ibinabaon ay muling nagsiahon. Pinilit niyang alisin ang mga ito sa kanyang isip. Wala na siyang pakialam. Hindi na dapat siya magkaroon ng pakialam. Itinapon niya ang dyaryo, ngunit huli na. Ang anino ni Amihan ay muling bumabalot sa payapa niyang araw. Nang hapong iyon, habang pinapaliguan niya si Luntian, napansin niya ang isang bagay. Ang paraan ng pagngiti ng kanyang anak kapag kinikiliti niya. Ang hugis ng mga mata nito kapag ito'y tumatawa. Ang lahat ng iyon ay mula kay Amihan. Ang kanyang anak ay isang buhay na paalala ng lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatamis na alaala at pinakamasakit na kabiguan. Paano niya ito matatakasan kung araw-araw ay kayakap niya ito? Gabi na. Si Liwayway ay nasa beranda muli. Ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Si Luntian ay mahimbing nang natutulog sa loob. Napatingin siya sa daan sa harap ng kanilang bahay, isang simpleng daan ng lupa na bihira namang daanan ng sasakyan. Ngunit sa gabing iyon, mayroong kakaiba. Mula sa malayo, may natanaw siyang dalawang ilaw, isang sasakyan. Papalapit ito. Habang papalapit, naging malinaw na hindi ito isang ordinaryong tricycle o jeep. Ito ay isang itim at makintab na sedan, isang sasakyang hindi nababagay sa maalikabok na daan ng kanilang baryo. Bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ang kapayapaan na kanyang iniingatan ay biglang pinuno ng matinding pangamba. Ang sasakyan ay bumagal. At sa harap mismo ng kanilang tarangkahan, ito ay huminto. Napatayo si Liwayway. Ang mga kamay ay nanlalamig. Ang makina ng sasakyan ay namatay. At ang tanging maririnig na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Sino iyon? At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Ngunit umaasa siya. Nagdarasal siya na sana'y nagkakamali siya. 8 buwan ng paghahanap. 8 buwan ng mga gabing walang tulog, ng pag-asa at pagkabigo. Ginalugad ni Amihan ang bawat posibleng koneksyon. Sinuhulan ang sino mang kailangang suhulan. Ginamit ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan para lang mahanap ang isang multo. At ngayong gabi, sa wakas, natapos na ang kanyang paglalakbay. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at huminga ng malalim. Dito pala nagtatago ang kanyang nakaraan. Sa isang simpleng bahay na kahoy, sa isang probinsyang tila nakalimutan na ng panahon, dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Lumubog ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad sa maalikabok na lupa, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa beranda. Ang figura nito'y nababalutan ng dilim. Tanging ang liwanag mula sa bumbilya sa itaas nito ang nagbibigay hugis sa kanyang anyo. Si Liwayway, naglakad siya papalapit, bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin, ang lahat ng rehearsed na paghingi ng tawad ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Nang makalapit siya sa tarangkahan, hindi siya pinagbuksan nito. Nanatili itong nakatayo sa itaas ng maliit na hagdanan, isang buhay na pader sa pagitan niya at ng lahat ng gusto niyang malaman. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Liwayway ay malamig. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng dating pagmamahal. Ito ay boses ng isang estranghero, matigas at walang emosyon, na lalong nagpahirap sa paghinga ni Amihan. Liway, nasabi na lang niya. Ang pangalan nito'y tila isang dasal at isang sumpa. Hinahanap kita. Matagal na kitang hinahanap. Isang maikling tawa, walang kagalakan, ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Bakit? May naiwan ka ba? Baka gusto mong bilangin kung kumpleto pa ang mga bituin sa langit na ipinangako mo sa akin? Ang bawat salita ay isang sampal. Masakit dahil totoo. Hindi sa ganyan, Liway. Mag-usap tayo, pakiusap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mabilis niyang sagot. At akmang tatalikod na. Ang anak
Pigil ni amihan. Ang boses niya'y halos pabulong na. Gusto kong malaman ang totoo. Natigilan si Liwayway. Dahan-dahan itong lumingon. At sa liwanag ng ilaw, nakita ni amihan ang galit sa mga mata nito. Ang alin? Ang katotohanang iniwan mo ako para sa pera? Ang katotohanang pinili mo ang isang kasal na magpapayaman sa'yo? Alam mo na ang lahat ng iyon. Nakita ko sa telebisyon. Bago pa man makasagot si amihan, isang mahinang iyak ng sanggol ang narinig mula sa loob ng bahay. Automatikong napalingon si Liwayway sa pinanggalingan ng tunog. At sa sandaling iyon, lumabas siya mula sa anino at pumasok sa liwanag para silipin ang nasa loob. Sa sandaling iyon, nakita ni amihan ang lahat. Ang pagod sa kanyang mga mata, ang pagbabago sa kanyang katawan, at ang sanggol na buhat-buhat niya ngayon sa kanyang mga bisig, sinusubukang patahanin. Natigilan si amihan. Napako ang kanyang mga mata sa maliit na nilalang na iyon. Isang batang lalaki na kahit sa dilim ay kitang-kita niya ang sarili niyang mga mata. Ang hugis ng ilong, ang anyo ng mukha, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang buong mundo niya ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap, umiikot sa maliit na batang iyon. Anak! Nabasag ang boses ni amihan, nanginginig. Anak ko ba siya? Tumingin sa kanya si Liwayway at sa pagkakataong ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sandamang ngiting iyon ay puno ng lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng mahigit 1 taon. Tumawa siya. Isang tawang hindi abot sa kanyang mga mata. Isang tawang puno ng pait at panunumbat. Wala kang anak dito, Mr. Montenegro. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa isang sampal, isang pagtatakwil, isang sentensya. Umalis ka na, sabi ni Liwayway. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig, habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang anak. Tila pinoprotektahan ito mula sa masamang hangin. Liway, pakiusap. Sino yang kausap mo, anak? Isang bagong boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang boses ng isang matandang lalaki. Mula sa madilim na pintuan ng bahay, lumabas si Mang Tomas, nagkukusot ng mga mata. May bisita ka yata? Natigil sa pagsasalita ang matanda nang ang mga mata nito ay mapako sa lalaking nakatayo sa labas ng tarangkahan, naliliwanagan ng ilaw mula sa sarili nitong sasakyan. Ang mukha ni Mang Tomas ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon sa loob lamang ng ilang segundo. Una ay pagtataka. Sino ang mayamang lalaking ito? Sumunod ay pagkalito. Tila may inaalalang isang pamilyar na mukha. At pagkatapos, tulad ng isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan, ang pagkilala. Ang pagkalito ay napalitan ng sindak. Ang sindak ay napalitan ng galit na hindi pa kailanman nakita ni amihan sa buong buhay niya. Isang galit na nag-ugat hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa isang masakit na nakaraan. Nagsalubong ang mga mata ng dalawang lalaki, ang batang supervisor na puno ng ambisyon at ang matandang trabahador na kanyang sinira. At sa mga matang iyon, alam ni amihan na ang multo na kanyang hinahanap ay hindi lang pala iisa. Nakatayo si Liwayway sa beranda. Yakap-yakap ang kanyang natutulog na anak, naipit sa pagitan ng dalawang lalaking humubog sa kanyang buhay. Sa isang panig ay si amihan, ang lalaking minahal niya ng buo, at siya ring sumira sa kanyang puso. Sa kabilang panig ay ang kanyang ama, si Mang Tomas, ang kanyang sandigan, na ngayon ay nanginginig sa isang galit na hindi pa niya kailanman nasaksihan. Hindi ito ang simpleng galit ng isang amang nagpoprotekta sa kanyang anak. Mayroong ibang bigat sa titig ni Mang Tomas, isang titig na tila tumatawid sa maraming taon, humuhukay sa isang libingan ng masasamang alaala. Tay, sino po siya? Bulong ni Liwayway,
kahit na alam na niya ang sagot. Ngunit ang tanong ay hindi para sa pagkakakilanlan ni Amihan, kundi para sa pagkakakilanlan ng galit sa mga mata ng kanyang ama. Hindi siya sinagot ni Mang Tomas. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Amihan, na nakatayo sa labas ng tarangkahan, tila isang kriminal na nahatulan na. Ikaw. Nagsimulang magsalita si Mang Tomas, ang boses ay garalgal at puno ng pait. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang nanginginig na daliri at itinuro si Amihan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Napakunot ang noo ni Liwayway. Tay, ano pong sinasabi niyo? Ngunit ang tanong niya ay tila hangin lamang na dumaan. Muling nagsalita si Mang Tomas. Mas malakas na ngayon. Ang bawat salita ay tila isang batong ibinabato. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas. Pero sariwa pa rin sa isip ko ang mukha mo. Ang mukha ng demonyong sumira sa buhay ko. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. 10 taon. Anong koneksyon ni Amihan sa kanyang ama? 10 taon na ang nakalipas. Naguguluhan siyang napatingin kay Amihan, naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang namumutla, mga matang ng lalaki, sa pagkagulat at hindi maikakailang pagkakasala. Ang pabrika. Pagpapatuloy ni Mang Tomas. Ang araw na iyon, sa pabrika. Ako ang dapat na ma-promote. 20 taon akong nagsilbi doon. Pero isang araw, nawala ang lahat. Pinaratangan akong nagnanakaw. May mga pekeng papeles na lumabas at ang pangalan ko ang nakasulat. Kasabay ng mga salita ng kanyang ama, isang madilim na alaala ang biglang bumalik kay Liwayway. Ang imahe ng kanyang ama, umuuwing wasak, talunan, matapos tanggalin sa trabahong ibinuhos nito ang kalahati ng kanyang buhay, ang mga gabing hindi sila makatulog dahil sa kahihiyan at sa nawalang pensyon. Ang mga kwento nito tungkol sa isang batang supervisor nagahaman sa kapangyarihan na siyang nagdiin sa kanya. Hindi maari. Ikaw yon. Halos pabulong na, sabi ni Mang Tomas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng gabi. Ikaw ang batang supervisor na yon. Ikaw ang nagtanim ng ebidensya. Ikaw ang umagaw sa posisyon ko. Ikaw ang kumuha sa kinabukasan ng pamilya ko. Sa isip ni Liwayway, isang imahe ang biglang nabuo. Isang batang-batang Amihan. Ang mukha'y determinado at walang awa. Dahan-dahang inilalagay ang isang Manila envelope sa ilalim ng mesa ni Mang Tomas sa loob ng locker room ng pabrika. Isang mabilis na sulyap sa paligid at pagkatapos ay mabilis na pag-alis. Napahawak ng mahigpit si Liwayway kay Luntian na nagsimula nang magising dahil sa tensyon. Ang mundo niya ay umikot. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila bumuka para lamunin siya. Tumingin siya kay Amihan. Totoo ba? Tanong niya, ang boses niya ay basag na. Amihan, sabihin mong hindi totoo. Sinubukan ni Amihan na magsalita. Liway, hayaan mo akong magpaliwanag. Ngunit ang mga salita niya ay walang bigat. Ang pagkakasala ay nakaukit sa kanyang mukha. At doon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isipan ni Liwayway. Ang biglaang pag-angat ni Amihan sa kanyang karera. Ang biglaang pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang lahat ng paghihirap nila. Ang lahat ng luha ng kanyang ama. Lahat ay konektado sa iisang tao. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang lalaking ama ng kanyang anak ay siya ring halimaw na sumira sa kanila mula pa sa simula. Ang pagtataksil na naramdaman niya ay hindi na lamang tungkol sa isang nasirang pangako ng pag-ibig. Ito ay mas malalim, mas masakit, mas hindi mapapatawad. Ito ay isang pagtataksil sa buong buhay niya, sa buong pagkatao ng kanyang pamilya. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ni Luntian sa kanyang mga bisig ay tila bigat ng buong mundo.
Ang batang ito, ang dugo ni Luntian, ay dugo rin ng lalaking nagpahirap sa kanyang ama. Ang galit na naramdaman ni Mang Tomas ay sumabog na. Wala na ang lungkot, wala na ang sakit. Tanging puro at nag-aapoy na puot na lamang ang natira. Umalis ka! Sigaw nito, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Hayop ka! Matapos mong sirain ang buhay ko, pati ba naman ang anak ko, ginamit mo? Mang Tomas, pakiusap. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Dagundong ng matanda. Itinuro nito ang madilim na daan pabalik sa syudad. Umalis ka at hinding-hindi ka na magpapakita sa pamilya ko. Naiintindihan mo? Hinding-hindi na. Nakatayo lang si amihan doon, talunan at walang magawa. Walang salitang makakapag-ayos sa pinsalang nagawa niya. Walang paghingi ng tawad na sapat. At si Liwayway, nakatayo lang din siya, isang buhay na estatwa ng dalamhati. Niyakap niya ang kanyang anak, hindi na para patahanin ito, kundi para protektahan ang sarili mula sa katotohanang unti-unting dumudurog sa kanya. Walang salitang namutawi sa bibig ni amihan habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang palayo sa bahay ni Liwayway ay tila isang hakbang patungo sa impyerno. Ang mga sigaw ni Mang Tomas ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Ngunit ang mas masakit pa roon ay ang imahe ng mukha ni Liwayway, isang mukhang basag, walang emosyon, tila isang magandang florera na nabasag at imposibleng mabuo muli. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nagsimulang umulan. Malalaking patak na humahampas sa windshield na sinasabayan ng mga wipers sa isang paulit-ulit at nakakabagot na ritmo. Ang bawat paghampas ng ulan ay tila isang panunumbat. Ang bawat pag-ikot ng wiper ay tila pagbubura sa anumang pag-asang natitira sa kanya. Paano nangyari ito? Ang kasalanan niya sa nakaraan at ang pag-ibig niya sa kasalukuyan ay nagbanggaan sa isang perpektong sakuna. At siya, kasama ang lahat ng taong mahalaga sa kanya, ay nasa gitna ng pagsabog. Pagod at talunan, minaneho niya ang sasakyan pabalik sa Maynila. Ang mga ilaw ng syudad, na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan, ay tila mga nang-uuyam na mata ngayon. Pinapanood ang kanyang pagbagsak. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Inihagis niya ang susi ng kotse sa isang mamahaling babasagin na tray at dumiretso sa bar. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey, umaasang ang alak ay magbibigay ng kahit kaunting init sa nanlalamig niyang kaluluwa. Ngunit bago pa man niya mailapit ang baso sa kanyang mga labi, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa madilim na bahagi ng kanyang sala. Hindi alak ang solusyon sa problema mo, Montenegro? Muntik nang mabitawan ni amihan ang baso. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang figura na nakaupo sa isa sa kanyang mga leather armchair, tila isang hari sa kanyang sariling trono. Nang sindihan nito ang isang maliit na table lamp sa tabi, ang anino ay naging isang pamilyar at kinatatakutang mukha. Don Ricardo Valderrama. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni amihan. Ang pagod sa kanyang boses ay napalitan ng pagbabanta. Mayroon akong paraan sa lahat ng bagay. Kalmadong sagot ng matanda, tila hindi natitinag. Gaya ng paraan ko para malaman kung saan ka nagpunta ngayong gabi. Sa isang maliit na probinsya na tinatawag na Talaan, tama ba? Nanigas si amihan. Paano nito nalaman? Tumayo si Don Ricardo at dahan-dahang naglakad palapit sa coffee table. Mayroon itong dalang isang manipis na folder na kulay brown. Hindi niya ito ibinagsak. Dahan-dahan niya itong inilapag. Isang kalkuladong galaw na nagpakita ng lubos na kontrol. Kilala mo ba ang isang Tomas Aguilar? Tanong ng matanda. Ang mga matay nakatitig ng diretso kay amihan. Ang tanong na yon ay isang bombang sumabog sa loob ng silid.
Ang hangin ay tila naubos. Matagal ko nang alam ang tungkol sa maliit na aksidente sa karera mo, amihan. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, binubuksan ng folder. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento, mga lumang papeles mula sa pabrika, at isang detalyadong report mula sa isang private investigator. Isang kahangahangang diskarte para sa isang baguhan. Marumi, pero epektibo. Ngunit ang bawat dumi ay nag-iiwan ng mantsa. Napaatras si amihan. Ito pala ang alas ni Don Ricardo. Ito ang tanikalang matagal nang nakapalibot sa kanyang leeg nang hindi niya namamalayan. Dahil sa'yo, kahiya-hiya ang inabot ng pamilya ko. Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay nanatiling malamig at mapanganib. Ang kasal na dapat ay mag-aangat sa ating dalawa ay naging isang pambansang tsismis. Maraming deal ang nakabinbin. Maraming pera ang nakataya. Humarap ito sa kanya. Ang anino sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na anyo. Kaya heto ang pagpipilian mo, amihan. Sabi nito, babalik ka sa kumpanya. Hindi bilang partner kundi bilang tauhan ko. Aayusin mo ang lahat ng gulong ginawa mo. Ibabalik mo ang lahat ng perang nawala sa atin. Gagamitin mo ang talino mo para sa akin. At sa akin lamang. At kung hindi, matapang na tanong ni amihan, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Kung hindi, ang folder na ito, kasama ang isang sworn statement mula sa ilang testigo na aking nahikayat, ay mapupunta sa media at sa opisina ng piskal bukas na bukas din. Industrial sabotage, falsification of documents. Ilang taon ka kayang mabubulok sa kulungan para doon? Ang ultimatum ay malinaw. Ang yaman at kapangyarihan, ngunit bilang isang aso na may tali. O ang kahihiyan at kulungan, ang tuluyang pagkasira ng kanyang buhay. Pag-isipan mong mabuti, sabi ni Don Ricardo, at naglakad na patungong pinto. Pero huwag kang magtatagal. Pagkaalis ng matanda, naiwan si amihan sa gitna ng kanyang marangyang sala, ngunit pakiramdam niya'y nasa isang selda na siya. Wala siyang kawala. Bawat pinto ay sarado. Ang nakaraan ay humahabol sa kanya at ang hinaharap ay isang bangin. Nawala sa kanya si Liwayway. Nawala sa kanya ang kanyang anak. At ngayon, pati ang kanyang kalayaan ay mawawala na rin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng bar. Isang unknown number. Dahil sa pagkabagot at kawalan ng pag-asa, sinagot niya ito. Hello? Good evening, is this Mr. Amihan Montenegro? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Professional, ngunit may bahid ng intriga. Yes, who is this? Ako po si Anton Diaz, isang investigative journalist mula sa periodiko ng bayan, sabi ng boses. Tumatawag lang po ako para i-verify ang isang impormasyon na nakarating sa amin tungkol sa mga aligasyon ng isang unlawful dismissal case sa dati ninyong kumpanya, ang West Textiles Corporation. 10 taon na po ang nakalipas. Nanlamig ang dugo ni amihan. Nabitawan niya ang hawak na baso ng whiskey at ito'y nabasag sa sahig. Ngunit hindi niya narinig ang tunog. Huli na ang lahat. Nagsimula na si Don Ricardo. Ang bitag ay isinara na. Ang tawag mula sa periodista ay ang huling dagok. Ito ang katotohanang hindi na niya matatatakasan. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na at siya'y naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho. Hubad at walang kalaban-laban. Pinulot ni amihan ang kanyang telepono mula sa sahig. Hindi pinapansin ang mga bubog ng basag na baso sa kanyang paanan. Ang banta ni Don Ricardo, ang tawag ng media. Lahat ay mga tanikalang humihila sa kanya pababa. Pwede siyang sumunod, maging alipin ng kasunduan ni Don Ricardo at mabuhay bilang isang anino. O pwede niyang harapin ang lahat, tanggapin ang parusa, at baka sakaling sa proseso, mahanap niya muli ang kanyang sarili. Naglakad siya patungo sa malaking salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon.
Hindi na niya nakita ang matagumpay at kinatatakutang si Amihan Montenegro, ang business titan na laging laman ng mga magazine. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata at isang kaluluwang basag na basag. Nakita niya ang batang lalaki mula sa probinsya na nangako sa sariling hinding-hindi na muling maghihirap. Ang batang lalaking sa sobrang takot sa kahirapan ay naging halimaw mismo na kanyang kinatatakutan. Sa anino ng kanyang karangyaan, nawala niya ang lahat ng tunay na mahahalaga. Ang kanyang dangal, ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya, at ang isang anak na hindi man lang niya nayakap. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong nakakatakot. Isang desisyong kabaligtaran ng lahat ng kanyang ginawa sa buong buhay niya. Kung babagsak man siya, babagsak siya sa sarili niyang mga paa, hindi bilang isang duwag na nagtatago. May kinuha siyang numero sa kanyang telepono. Hindi ang numero ng kanyang abogado, hindi ang numero ng kanyang PR team, kundi ang numero ni Loida Macaraig, isang matandang periodista na kilala sa kanyang integridad, isang taong minsan niya nang tinulungan sa isang kaso ng kamag-anak nito noon. "Hello, Loida. Si Amihan Montenegro ito," sabi niya nang sagutin ang tawag. "Kailangan ko ng pabor. Kailangan kong magsalita at gusto kong sayo ko sasabihin ang lahat." Kinabukasan, sa isang pribadong studio, sa harap lamang ni Loida at ng isang cameraman, umupo si Amihan. Walang mga magagarang ilaw, walang makeup, walang script. Tanging isang upuan, isang kamera, at ang mabigat na katotohanan. "Handa ka na ba?" tanong ni Loida. Ang mga matay puno ng pag-unawa at profesionalismo. Tumango si Amihan, huminga ng malalim at tumingin ng diretso sa lente ng kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. "Ang pangalan ko ay Amihan Montenegro," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng pagsisisi. At sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi siya nagtago ng kahit anong detalye. Inamin niya ang kanyang musmos na ambisyon, ang kanyang takot sa kahirapan, at ang karumaldumal na ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. May isang taong mabuti at tapat na nagngangalang Tomas Aguilar. Sabi niya, ang pangalan ng matanda ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Siya ay isang marangal na manggagawa. Ngunit dahil sa aking pansariling interes, sinira ko siya. Nagtanim ako ng pekeng ebidensya para siya ay matanggal sa trabaho at maparatangang magnanakaw. Inagaw ko ang posisyong dapat ay para sa kanya. Inagaw ko ang kanyang dangal at ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi niya pinigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang kasalanang yon ang naging pundasyon ng lahat ng tagumpay na tinamasa ko. Ngunit ang isang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay babagsak din. Pagkatapos ay huminga siya ng mas malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamasakit na bahagi. Ang batas ng karma ay totoo. Pagkalipas ng maraming taon, ipinagtagpo kami ng tadhana ng kanyang anak na si Liwayway. Minahal ko siya. Minahal ko siya ng totoo sa paraang hindi ko pa naranasan. Ngunit sa huli, pinili ko pa rin ang aking ambisyon. Iniwan ko siya. Iniwan ko siya habang dinadala niya ang aming anak. Sa puntong yon, isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinunasan. Ginawa ko ang interview na ito hindi para humingi ng simpatiya. Pagpapatuloy niya, ang boses ay basag na. Ginawa ko ito para aminin ang aking mga kasalanan. Para sa publiko, para sa batas, at higit sa lahat, para sa pamilyang sinaktan ko. Tumingin siyang muli ng diretso sa kamera na para bang nakikita niya sina Liwayway at Mang Tomas sa kabilang panig. "Mang Tomas, Liwayway, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Hindi ako humihingi ng tawad dahil hindi ko ito deserve.
Ang tanging hiling ko lang ay maibalik sa inyo ang hustisyang matagal ko nang ipinagkait. Handa na akong harapin ang lahat ng parusa na nararapat sa akin. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang interview. Habang papalabas siya ng studio, alam niyang isinuko na niya ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang yaman, ang kanyang kalayaan. Ngunit sa isang kakaibang paraan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang malaya siya. Nang gabing iyon, ang kanyang pag-amin ay umere sa primetime news. Sa malayong probinsya ng Talaan, sa loob ng isang maliit na bahay na kahoy, nakabukas ang isang lumang telebisyon. Magkatabing nakaupo sa isang silyang yantok, si Liwayway at ang kanyang ama, si Mang Tomas. Katatapos lang nilang maghapunan, biglang lumabas sa screen ang mukha ni Amihan Montenegro. Natigilan sila. Walang kumikibo, walang kumukurap. Pinanood nila ang bawat salita, ang bawat pag-amin, ang bawat luhang pumatak. Nakatitig lang sila sa screen. Ang kanilang mga muka ay walang mababakas na emosyon. Tanging ang kanilang mga mata ang nagsasabi ng lahat. Mga matang puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Habang ang lalaking sumira sa kanilang buhay ay inilalantad ang kanyang sarili sa buong mundo para sa kanila. Nang matapos ang balita, walang nagsalita sa loob ng maliit na bahay. Tanging ang ugong na lang ng lumang electric fan ang maririnig. Pinatay ni Mang Tomas ang telebisyon at ang biglaang katahimikan ay mas naging mabigat pa. Ang imahe ni Amihan, ang kanyang basag na boses, ang kanyang luhang hindi pinunasan, ay nanatiling nakaukit sa hangin. Isang multong hindi na nila kayang itaboy. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang pag-amin ni Amihan Montenegro ay naging pambansang eskandalo. Ang kanyang pangalan ay nasa bawat dyaryo, sa bawat programa sa radyo. Nawala sa kanya ang lahat sa isang iglap. Ang posisyon sa kumpanya, ang tiwala ng mga investor, ang kanyang yaman. Ang toring matagal niyang itinayo ay gumuho at naging abo. Ngunit sa probinsya ng Talaan, ang epekto ng balita ay mas personal at mas komplikado. Nang magpunta si Liwayway sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng suka, narinig niya ang mga bulungan. Kawawa naman pala si Liwayway ginawang tanga ng Montenegro na yan. Sabi ng isang ale. Ay nako, kasalanan din niya. Nagpauto agad sa mayamang taga Maynila. Ayan ang napala. Sagot naman ng isa pa. Nagkunwari si Liwayway na walang narinig. Mabilis niyang kinuha ang kanyang binili at halos takbuhin ang daan pa uwi. Ang buong baryo ay pinag-uusapan na sila. Ang kanilang pribadong sakit ay naging pampublikong tsismis. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Liwayway ang isang pagbabago sa kanyang ama. Hindi na ito palaging nakakunot ang noo. Mas madalas na itong nakaupo sa beranda sa hapon. Hindi para magmukmok, kundi para pagmasdan lang ang papalubog na araw sa kabukiran. Ang mabigat na anino na laging bumabalot dito sa loob ng 10 taon ay tila bahagyang umangat. Hindi pa rin ito nagsasalita at tungkol kay Amihan, ngunit may kapayapaan sa kanyang katahimikan na ngayon lang ulit nakita ni Liwayway. Ang puot ay napalitan ng isang pagod na pagtanggap. Ang pagpapatawad ay malayo pa, ngunit ang simula ng paghilom ay naroon na. Ngunit para kay Liwayway, ang paghilom ay mas mailap. Ang kanyang puso ay isang larangan ng digmaan. Isang parte niya ang nagpupuyos pa rin sa galit. Ang lalaking sumira sa kanila, ang lalaking naging dahilan ng bawat hirap na dinanas ng kanyang ama, ay siya pa ring lalaking iniwan siya. Hindi mabubura ng isang pag-amin sa telebisyon ang mga gabing umiyak siya hanggang sa makatulog, ang kahihiyang tiniis niya, ang sakit ng panganganak ng mag-isa. Ngunit may isa pang parte sa kanya, isang maliit at traidor na parte na nakaramdam ng kung ano. Hindi awa, hindi pagmamahal, kundi isang uri ng paghanga. Ang Amihan na nakita niya sa TV ay hindi ang arogante at ambisyosong lalaki na kanyang kilala. Ang nakita niya ay isang taong wasak, isang taong handang isuko ang lahat
para lang itama ang isang pagkakamali. Isang katapangang hindi niya inaasahan. Ang dalawang emosyong ito ay naglalaban sa loob niya at siluntian ang nasa gitna ng lahat. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang kanyang anak, pinagmasdan niya itong mabuti. Ang mga mata, ang ilong, ang bibig. Si Amihan, paano niya ituturo sa kanyang anak na kamuhian ang sarili nitong ama kung ang amang iyon ay gumawa ng isang bagay na marangal? Ngunit paano rin niya ituturo na mahalin ito kung ang dugong nananalaytay dito ay siya ring dugong nagpahirap sa lolo nito? Ang kanyang pag-aalinlangan ay naputol isang hapon nang dumating ang kartero. May dala itong isang LBC envelope para kay Mang Tomas Aguilar. Mula sa isang law office sa Makati, nanginginig ang kamay ni Mang Tomas habang binubuksan ito. Si Liwayway ay nakatayo sa kanyang tabi, kinakabahan. Sa loob ng sobre ay dalawang bagay lamang, isang maikling sulat at isang manager's check. Ang sulat ay galing mismo kay Amihan, nakasulat sa isang simpleng papel. Mang Tomas, walang salita o halaga ang makakapagbayad sa pinsalang nagawa ko sa inyo. Ngunit tanggapin niyo sana ito, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang pagbabalik ng kung ano ang dapat ay sa inyo mula pa sa simula. Ang lahat ng nawala ninyong pensyon kasama ang interes sa loob ng 10 taon, ito lang ang tama. Walang paghingi ng tawad, walang pakiusap, tanging isang simpleng pahayag. Pagkatapos ay tiningnan nila ang tseke. Ang halagang nakasulat dito ay sapat na para bilhin ang buong lupain nila at 10 beses pa. Sapat na para mabuhay sila ng komportable habang buhay. Nakatitig lang si Mang Tomas sa tseke, hindi makapagsalita. Ito na yon. Ang hustisya sa anyo ng isang pirasong papel. Ngunit para kay Liwayway, iba ang naramdaman niya. Nakita niya ang tseke hindi bilang hustisya, kundi bilang isang insulto. Isang paraan para tapusin ang lahat. Isang paraan para bilhin ang kanilang kapatawaran. Akala ba ni Amihan ay ganun lang kadali iyon? Na ang 10 taon ng sakit at kahihiyan ay may katumbas na presyo? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi niya alam kung saan nanggaling. Tanging sa isang biglaang pag-agos ng lakas at pagpapahalaga sa sarili. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ng kanyang ama. Bago pa man makapag-react si Mang Tomas, dinala niya ito sa kanyang mga kamay at pinunit ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit hanggang ang milyon-milyong piso ay naging maliliit na piraso na lamang ng konfeti sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nakatitig lang sa kanya si Mang Tomas, gulat na gulat. Hindi nabibili ang kapatawaran, Tay. Sabi ni Liwayway, ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon at hindi pera ang kailangan natin para gumaling. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Matapos ang kanyang pag-amin, si Amihan Montenegro ay naging isang multo sa mundong dati kanyang pinaghaharian. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska, ang kanyang mga bank account ay ni-freeze, at ang mga taong dati tumatawag sa kanyang sir ay iniiwasan na siya na parang may ketong. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan o mas tamang sabihing lahat ng kanyang inagaw. Ngunit sa gitna ng pagkawala ng lahat, isang bagay ang naging malinaw. Ang tanging yaman na gusto niyang bawiin ay hindi na matatagpuan sa Makati. Isang linggo matapos ang iskandalo, sumakay si Amihan sa isang bus na biyaheng probinsya. Wala na ang itim na sedan, wala na ang driver. Tanging siya at ang isang luma at puno ng alikabok na backpack na naglalaman ng ilang damit at kaunting natirang pera. Habang tinatahak ng bus ang daan, palabas ng Maynila, hindi niya naramdaman ang pait ng pagkabigo. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang gaan. Hindi siya dumiretso sa baryo ni Liwayway. Alam niyang wala siyang karapatan. Sa halip, nagtanong-tanong siya sa bayan at nalaman na may isang malaking sakahan ng palay sa kabilang baryo
na nangangailangan ng mga trabahador para sa papalapit na anihan. Kinabukasan, ang mga kamay na dating pumipirma lamang sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nakababad na sa putik. Ang likod na sanay sa malambot na upuan ng kanyang opisina ay nananakit na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang balat na dati laging nababalutan ng mamahaling damit ay sunog na ngayon. Naging isa siya sa mga sakada, isang seasonal na manggagawang bukid. Ang kanyang tirahan ay isang maliit na kubo na kasama ang iba pang mga trabahador. Ang kanyang pagkain ay simpleng kanin at isdang tuyo. At ang kanyang sahod ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa bawat patak ng pawis, sa bawat sakit ng katawan, mayroong isang uri ng paglilinis na nangyayari sa kanyang kaluluwa. Bawat pagbubuhat niya ng isang sakong palay ay parang isang dasal ng paghingi ng tawad. Ang pagod sa gabi ang nagpapatulog sa kanya, hindi na ang alak o ang mga kasalanan. Hindi niya sinubukang lapitan sina Liwayway, ngunit ang kanilang bahay na natatanaw mula sa isang bahagi ng bukirin ang nagsilbing kanyang parola. Sa umaga, habang nagkakape, tinitingnan niya ang bahay na yon at iniisip kung gising na ba sila. Sa tanghali, habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng mangga, naiisip niya kung ano kaya ang kanilang pananghalian. At sa gabi, bago matulog, tinitingnan niya ang nag-iisang ilaw sa kanilang bintana at umaasang sana'y nasa mabuti silang kalagayan. May mga pagkakataong nasisilayan niya si Liwayway mula sa malayo. Isang beses, nakita niya itong nagsasampay ng mga damit. Ang puting lampin ng kanilang anak ay sumasayaw sa hangin. Napahinto si Amihan sa kanyang ginagawa. Ang puso niya'y kumikirot sa pananabik at pagsisisi. Ngunit hindi siya lumapit. Nanatili siyang isang anino sa bukirin. Isang lihim na tagamasid. Isang hapon, ang pinakatinatatakutan at pinakaaasam niyang sandali ay dumating. Nag-aayos siya ng isang sirang pilapil nang matanaw niya si Mang Tomas na naglalakad sa di kalayuan. At kasama nito, isang maliit na bata na ngayon ay marunong nang maglakad kahit papaika-ika pa. Si Luntian. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Amihan. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay ilang metro na lang ang layo sa kanya. Biglang nakawala sa pagkakahawak ng kanyang lolo ang bata. Dahil sa pagkakuryoso, tumakbo ito. Isang masayang takbo ng isang batang bagong natututong maglakad, patungo sa direksyon kung nasaan si Amihan. "Luntian, bumalik ka rito?" Sigaw ni Mang Tomas. Ngunit ang bata ay nagpatuloy. Ang mga maliliit nitong paa ay masayang tumatakbo sa damuhan. Papalapit ito sa kanya. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Ang kailangan niya lang gawin ay lumuhod, iabot ang kanyang mga kamay, at sa wakas, mayayakap na niya ang kanyang anak. Nagsusumigaw ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan na gawin iyon. Ngunit nakita niya ang takot sa mukha ni Mang Tomas. Nakita niya ang pag-aalinlangan at naunawaan niya. Wala pa siyang karapatan. Ang paglapit niya ay hindi isang kilos ng pagmamahal, kundi isang kilos ng pagiging makasarili. Sa pinakamasakit na desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay, tumalikod si Amihan. Dahan-dahan siyang naglakad palayo, papalayo sa kanyang anak. Ang likod niya'y tila pasan ang buong bigat ng langit. Narinig niya ang paghinto ng maliliit na yabag sa kanyang likuran. Marahil ay nagtataka kung bakit umalis ang estranghero. Nang makabalik siya sa kanyang ginagawa, naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon. Alam niya kung sino iyon. Nakatayo roon si Mang Tomas. Ang mukha ay hindi nagalit, ngunit hindi rin naman pala kaibigan. Isang mukhang blangko at mahirap basahin. Hindi nagsalita ang matanda. Wala ring sinabi si Amihan. Sa halip, dahan-dahang inilapag ni Mang Tomas sa lupa. Sa tabi ni Amihan, ang isang bote ng malamig na tubig. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad pabalik.
Tinatawag si Luntian na sumunod sa kanya. Naiwan si Amihan doon, nakatitig sa bote ng tubig na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi ito kapatawaran, hindi ito pagtanggap, ngunit hindi rin ito pagtataboy. Ito ay isang bote ng tubig, isang patak ng pag-asa sa gitna ng isang disyerto ng pagsisisi. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang tag-araw ay nagbigay daan sa tag-ulan at ang mga bukirin ng talaan ay muling nagkulay luntian. Sa panahong iyon, ang presensya ni Amihan sa kabilang baryo ay naging isang pamilyar na tanawin na lang. Hindi na siya ang eskandalosong milyonaryo mula sa Maynila. Para sa mga taga roon, siya si Han, ang tahimik na trabahador na laging nakayuko at hindi naghahanap ng gulo. Para kay Liwayway, siya ay isang aninong laging nasa dulo ng kanyang paningin. Araw-araw, mula sa bintana ng kanilang kusina, nakikita niya itong nagtatrabaho sa bukid. Nakikita niya ang unti-unting pangingitim ng balat nito, ang pagkakalyo ng mga kamay, ang pagbabago sa tindig nito, mula sa isang mayabang na postura patungo sa isang mapagkumbabang pagyuko. Ang puot sa puso ni Liwayway ay matagal nang napalitan ng isang komplikadong katahimikan. Hindi na siya galit. Ang nararamdaman niya ay isang pagod na pag-unawa. Ang bote ng tubig na ibinigay ng kanyang ama ay nasundan ng mga tahimik na tango kapag sila'y nagkakasalubong sa daan. Walang salitaan. Tanging isang pagkilala na pareho silang nasa proseso ng paghilom. Si Mang Tomas ay nagpatawad na. Sa sarili nitong tahimik na paraan, ang kulang na lang ay siya. Isang hapon, habang naglalaro si Luntian sa kanilang bakuran, napansin ni Liwayway si Amihan sa di kalayuan. Nag-aayos ito ng isang nasirang bakod na kawayan. Ang mismong bakod na naghihiwalay sa kanilang lupain at sasakahan. Bawat pukpok ng kanyang martilyo ay tila isang pagsubok na ayusin ang nasirang ugnayan sa pagitan nila. Pinanood niya ito. Pinanood niya ang pawis na tumutulong mula sa noo nito, ang determinasyon sa bawat galaw. Hindi na ito ang lalaking naghahabol ng yaman at kapangyarihan. Ito ay isang lalaking nag-aayos ng isang simpleng bakod. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Liwayway ang nagbago. Natanto niyang sapat na ang parusa, sapat na ang paglayo, sapat na ang sakit. Tinawag niya ang kanyang anak. Luntian, halika. Hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Lumabas si Liwayway ng kanilang tarangkahan. Dahan-dahan silang naglakad sa damuhan, papalapit sa lalaking abala sa pagpupukpok. Naramdaman ni Amihan ang kanilang pagdating. Natigilan ito sa kanyang ginagawa at dahan-dahang humarap. Nang makita niya sila, si Liwayway at ang kanyang anak na magkasama papalapit sa kanya. Ang martilyo ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang mukha niya ay puno ng gulat, pag-asa at takot. Huminto si Liwayway ilang talampakan mula sa kanya. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi nila masabi. Hindi madaling kalimutan ng kahapon. Panimula ni Liwayway, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pero kailangan nating harapin ang bukas para sa kanya. Itinuro niya si Luntian na nagtatago sa likod ng kanyang palda, sumisilip sa estrangherong nasa harap nila. Walang sinabi si Amihan, tanging isang tango lang. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Dahan-dahang lumuhod si Liwayway para maging kapantay ng kanyang anak. Luntian, mahina niyang sabi. Siya ang papa mo. Ang salitang papa ay lumabas sa kanyang bibig nang walang pait, walang galit. Tanging isang pagtanggap na lang, binitiwan niya ang kamay ng kanyang anak. At si Luntian, sa kanyang payak na kamusmusan, ay dahan-dahang humakbang papalapit kay Amihan. Isang hakbang, 2, 3, hanggang sa nasa harap na ito ng lalaking ni minsan ay hindi pa niya nahawakan. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang dahan-dahan niyang iniaabot ito. May pag-aalinlangan na para bang natatakot siyang baka isa lang itong panaginip.
Ngunit nang dumampi ang maliliit na daliri ni Luntian sa kanyang magaspang na kamay, naging totoo ang lahat. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa probinsya ng Talaan, nayakap ni Amihan Montenegro ang kanyang anak na si Luntian. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa maliliit na balikat nito at doon, ang lahat ng kanyang pinigil na luha ay bumuhos. Mga luha ng pagsisisi, ng pasasalamat, ng isang sakit na sa wakas ay nagsisimula ng gumaling. Tumingala siya kay Liwayway. Ang mga matay puno ng luhang hindi niya na sinubukang itago. Walang salitang namutawi, ngunit sa titig na yon, ipinadama niya ang lahat. Ang kanyang pasasalamat, ang kanyang paghingi ng tawad, at ang pangako ng isang bagong simula. Nakatayo silang tatlo doon, sa gitna ng bukirin, habang ang langit ay nagkukulay kahel. Hindi isang perpektong pamilya, hindi isang pamilyang walang sugat, ngunit tatlong pusong handa ng maghilom, magkasama. Ito ay hindi pa ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng kanilang bagong liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni na Liwayway at Amihan. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan. Ito ay natatagpuan sa lakas ng loob na aminin ang pagkakamali, sa kapakumbabaan na magsimulang muli, at sa walang kapantay na kapangyarihan ng pagpapatawad na siyang tanging susi sa tunay na paghilom ng puso. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng pag-ibig, pagsisisi, at pag-asa. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.